Philadelphia 76ers hindi pa tapos kumilos after nilang makuha si LeBron James. Si Drew Holiday naman sa pili mga idol. At pagkatapos makuha naman ng Miami Heat itong si Klay Thompson, gusto pa nilang mapalakas ang depth nila para kompletuhin ang kanilang roster sa panahon ni Giannis at Bam Adebayo. At habang off-season, nagpunta naman si Kawhi Leonard sa China para nga dito sa kanyang promotional tour at basketball events. Nakipaglaro pa nga siya ng exhibition ng one-on-one laban sa Chinese streetball player. Pinakitaan niya ng basketball skills. Sineryoso ni Daklo ang laban. Unang nakalamang pa nga etong kanyang kalaban. Pero yun nga lang, hindi niya ditong pinagbigyan ang basketball player ng China. 马德还是利用身体对抗。柠檬会长这里的这个对抗程度已经是比较高的了，对吧？我不说最高的，至少是比较高的，兄弟们。你看扣篮，手感火热，背后运球，伦纳德失言了，这边直接过掉了篮筐，那对于白鲸来说就非常困难。有身高有力量，外一旦他想认真起来，你想限制就很难。其实我们通过这样的百分，就明白了啊，倒计时的啊，兄弟们看着就行了。 Tinapos ni Kawhi Leonard ang kanilang laban sa score na 100-35. Ipinakita dito ni Daklo kahit na off-season, mataas pa rin ang kanyang level mga idol. At yan ang kinakailangan ng Toronto Raptors para sa susunod na season, ang pagbabalik ni Daklo dito sa kanilang kuponan. Habang dito naman sa Miami Heat, kino-consider nila etong si Gabe Vincent, Nick Richards o kaya naman etong si Keisha Johnson dahil gusto nilang makompleto ang kanilang roster spot. Eto naman ang tanong kung bakit gusto pa rin makuha ng Miami Heat etong si Gabe Vincent. Ang isa sa mga dahilan nila dyan mga idol ay kilala na siya sa sistema ni Erik Spoelstra. Noong nasa Miami pa siya ay naging mahalagang bahagi siya ng kanilang playoff run. Kaya bakit hindi siya kukunin ng Miami dahil kilala itong si Vincent na may playoff experience lalo nung finals run nila laban sa Denver Nuggets. At gusto rin nilang makuha etong si Nick Richards dahil kinakailangan nila ng backup center ni Bam Adebayo. Si Richards ay may size at kaya niya mag-rebound at protektahan ng ring. Dagdag rebounding at interior defense, hindi na kinakailangan ng maraming tira. Ang trabaho niya ay depensa, screen, rebound at tap in points. Nababagay rin siya sa laro ni Giannis dahil siya ay athleticism, lalo na sa mga lagpas kapag itong si Giannis ang gumawa ng play. At ganun din ang nakikita nila dito kay Keisha Johnson. Marunong sa depensa, gustong gusto ng Heat ang mga player na may defensive effort at physicality. Kilala siya sa pagiging explosive at nanalo rin siya sa NBA Slam Dunk Contest. Kumbaga mga idol, murang role player at may potential etong si Keisha Johnson. Kaya ang tanong kung sino dito sa tatlo ang kukunin pa ng Miami Heat. Samantalang dito sa 76ers may mga rumors naman na gustong makuha itong si Drew Holiday mula sa Portland Trail Blazers. Marami mga Sixers fans ang gustong makita siyang bumalik para tapusin ang karir niya dito sa Philly. Sa Sixers, dito siya nagsimula ang batang player bago siya na-trade sa New Orleans Pelicans. Ang kailangan pa daw ng kuponan ay ang isang elite defender at kahit malakas ang scoring ng Sixers ngayon, bantayan ang best perimeter player ng kalaban, gumawa ng plays, tumira ng 3-point shots. Si Drew Holiday ay all defensive level guard at may championship experience. Kaso ang problema, mukhang walang plano ang Portland Trail Blazers na i-buy out siya. Pero may natitira naman paraan ang Sixers kung gusto nilang makuha talaga itong si Drew Holiday. Pwede naman siyang makuha via trade para mapapayag lang nila itong Portland Trail Blazers. Well, yan ang mga abangan natin mga idol dito sa mga susunod na galaw ng Philadelphia 76ers ngayong off-season.